Kayo ba ay lumaki sa probinsya? Kung oo, sigurado ako na pamilyar kayo sa mga kwento tungkol sa mga naglalakihang puno. Sabi ng mga matatanda, ang mga punong yan, lalo na yung mga balete o akasya na daang-daang taon na ang tanda, ay hindi lang basta halaman. Sila raw ay mga portal o minsan tirahan mismo ng mga nilalang na hindi natin kauri. Karamihan sa atin, binabaliwala lang ito. Sinasabing kwentong barbero o panakot lang sa mga bata. Pero paano kung totoo? Paano kung ang babala na huwag kang lalapit sa punong iyon paggabi ay hindi lang babala, kundi isang patakaran para manatili kang buhay? Ang kwentong babasahin ko ngayong gabi ay galing sa isang tagapakinig na tinatago ko lang sa pangalang Dave mula sa Nueva Ecija. Ang karanasan niya, sabi niya, ang nagpatunay na ang ibang puno ay dapat talagang katakutan. Ito ang kwento ni Dave. Mr. John, itago niyo na lang po ako sa pangalang Dave. 16 na taon ako nung nangyari ito. Mga taong 2005. Uso pa noon ang text-text at wala pang smartphone. Bakasyon. Kaya umuwi ako sa probinsya ng lolo ko, sa Nueva Ecija. Alam niyo na, buhay probinsya. Maghapon, naglalaro ng text o baraha sa ilalim ng puno ng mangga. Tapos sa hapon, tumutulong magpauwi ng mga kalabaw. Payapa ang buhay. Pero ang pinakayo ko sa lahat, ang gabi. Ang bahay kasi ni lolo ay nasa dulo ng baryo. Pagkatapos ng bahay namin, wala nang iba kundi ang malawak na palayan. At sa eksaktong gitna ng palayan na yon, may isang puno. Hindi ko alam anong klaseng puno yon, pero kakaiba siya. Mag-isa lang siyang nakatayo doon. Sa umaga, ang ganda niyang tignan, parang painting. Pero sa gabi, pag tinatamaan ng liwanag ng buwan, ibang-iba ang itsura niya. Ang mga sanga niya, parang mga galamay na gustong may abutin. At ang mga ugat, grabe, ang lalaki. Parang mga higanting ahas na nakapulupot sa lupa. Minsan, habang nagkakape kami ni lolo sa labas, napatanong ako, "Lolo, bakit may mga puno doon sa gitna? Hindi ba sagabal sa pag-aaro?" Si lolo, ibinaba niya yung tasa ng kape. Tumingin siya sa puno sa malayo. Tapos sa akin, seryoso yung mukha niya. "Dave, apo, makinig ka. Wag na wag kayong pupunta doon," sabi niya. Nagtaka ko. "Bakit po? Puno lang naman yan." "Di yan basta puno," sabi niya. "May nagbabantay dyan. At hindi siya basta bantay. Kumakain siya." Natawa ako ng kaunti, pero kinalabutan din. "Kumakain po ng ano? Ng tao, apo. Ng kahit anong maligaw doon paggabi. Marami nang nawawalang aso at kambing dyan. Minsan, may nalasing na hindi na nakauwi. Nakita na lang yung damit niya, punit-punit sa may ugat ng puno." Simula noon, hindi ko natignan yung puno sa parehong paraan. Kahit sa umaga, parang may nakatingin sa akin, pabalik mula sa mga sanga niya. Makalipas ang 1 linggo, dumating yung 2 pinsan ko. Nakaedad ko lang, sila Fred at Joey. Sila yung tipo na taga doon, pero mas astig pa sa mga taga Maynila. Mayabang, laging naghahanap ng adventure. Isang gabi, bilog na bilog ang buwan. Sobrang liwanag sa labas. Kitang-kita mo yung buong palayan. Nag-iinuman kami ng soft drinks sa may bakuran. Siyempre, napunta ang usapan sa katatakutan.
Dito sa atin, ang pinakadelikado, yung aswang sa kabilang baryo, sabi ni Joey. Si Fred, tumawa. Sus, walang aswang. Ang tunay na nakatakot, yung mga buhay, mga nagnanakaw. Tapos, biglang pabida. Tinuro ko yung puno. Sabi ng lolo ko, mas delikado yung puno na yon. May kumakain daw ng tao dyan. Sabi ko, tinignan nilang dalawa yung puno. Kitang kita yung anino niya sa ilalim ng buwan. Para siyang halimaw na nakaabang. Puno? Ano yan, kapre? 2005 na. Naniniwala pa kayo dyan? Sabi ni Fred. Totoo raw. Marami na raw nawala dyan. Sabi ko. Biglang ngumisi si Fred. Yung ngisi na alam mong may kalokohang naisip. Alam ko na. Puntahan natin. Sabi niya. Si Joey, nabilaukan sa iniinom niya. Sira ka ba? Ang layo niyan. Tsaka gabi na. Ano ngayon kung gabi? Di mas exciting, sabi ni Fred. Tsaka ang liwanag ng buwan parang tanghali, Dave? Para mapatunayan natin kung totoo yung sinasabi ng lolo mo. O baka naman, takot ka. Doon ako tinamaan. Ayoko namang magmukhang duwag sa harap nila. Si lolo, tulog na sa loob. Hindi ako takot, sabi ko. Kahit yung puso ko, parang gustong tumalon, palabas. Ayun na pala sigaw ni Fred. Tara na, dala kayo ng flashlight. Si Joey, ayaw pa sana. Pare, wag na. Masama ang kutob ko dyan. Ang arte mo, Joey. Para kang babae. Saglit lang tayo. Hawakan lang natin yung puno. Tapos balik na agad. Anong pusta nyo? Walang mangyayari. Sa huli, sa kakapilit ni Fred, napapayag din kami ni Joey. Dahan-dahan kaming lumabas ng bakuran. Tumalon kami sa mababang bakod. Ang tanging dala namin ay isang flashlight na luma at yung tapang na kunwari lang. Ang daan papunta sa puno ay sa ibabaw lang ng pilapil. Yung makitid na daanan na lupa sa pagitan ng mga tanim na palay. Medyo maputik pa dahil umuulan noong hapon. Habang naglalakad kami, ang ingay ng paligid, ang kokak ng mga palaka, ang huni ng mga kuliglig. Pero habang lumalapit kami sa puno, parang unti-unting humihina yung mga tunog. Ang layo pa pala, reklamo ni Joey na nasa likod ko. Malapit na, sabi ni Fred na nangunguna. Ayan na Nasa kalahati pa lang kami. Pero yung puno, parang 2 beses na yung laki. Ang itim-itim niya at yung buwan, nasa likod niya mismo. Kaya yung itsura niya, nakakatakot talaga. Napansin ko, yung mga palaka, tumigil sa pagkokak. Yung mga kuliglig, wala na akong marinig. Ang tanging narinig ko na lang ay yung yabag naming 3 sa putik at yung malakas na tibok ng puso ko. Pare, parang ang tahimik. Bulong ko kay Fred. Siyempre, gabi sagot niya. Pero halata sa boses niya na medyo kinakabahan na rin siya. Biglang, may naamoy ako. Ano yun? Tanong ko. Ang alin? Sabi ni Joey. Amoy malansa. Parang amoy patay na daga, pero mas matindi. Sabi ko. Si Fred huminto. Inamoy niya yung hangin. Oo nga baka may namatay lang na hayop. Pero yung amoy, palakas ng palakas habang papalapit kami. Parang amoy ng bulok na karne na hinaluan ng hindi ko may paliwanag. Nakakasuka. Mga 10 metro na lang kami mula doon sa puno. Dito, yung katahimikan, nakakabingi. Walang hangin, walang insekto. Para kaming nasa loob ng isang vacuum. Yung puno, grabe, ang laki-laki niya.
Yung mga ugat na nakalabas sa lupa, mas malaki pa sa hita ng tao. Kumakalat sa paligid, parang mga galamay na handang dumakip. O ayan na, puno lang, sabi ni Fred. Huminga ng malalim. Tinutok niya yung flashlight sa puno. Yung balat ng puno, kulubot na kulubot at maitim. At sa gitna ng mga ugat, sa may ibaba, may isang malaking butas, isang uka na kasing laki ng pinto. Pero sobrang dilim sa loob. Okay, sige na, Fred, sabi ni Joey. Nanginginig na yung boses. Napatunayan mo na, balik na tayo. Teka lang, sabi ni Fred. Kailangan nating hawakan. Yun ang usapan. Naglakad siya palapit. Kami ni Joey naiwan sa likod niya. Fred, wag na. Tama na to. Uwi na tayo, sabi ko. Hindi siya nakinig. Lumapit siya hanggang sa halos 1 metro na lang ang layo niya sa puno. Itinaas niya yung kamay niya. Oh, tignan nyo. Hahawakan ko na, sabi niya. Bago pa dumikit yung kamay niya sa puno, may narinig kaming tunog. Isang malalim na ungol, parang tunog ng malaking aso. Pero mas mababa at mas parang galing sa ilalim ng lupa. Napatigil si Fred. Nanlaki yung mata niya. Dahan-dahan niyang ibinaba yung kamay niya. Ano yun? Tanong niya. Yung amoy ng bulok na karne biglang sumingaw ng sobrang tindi. Halos masuka ako. At doon, sa butas sa gitna ng mga ugat, may nakita kaming gumalaw. Fred, sa likod mo! Sigaw ni Joey. Mabilis na itinutok ni Fred yung flashlight sa butas. Mr. Jones, hanggang ngayon, pag naalala ko yon, hindi ako makatulog. Dalawang malalaking mata na kulay dilaw, parang sa pusa, pero nagliliwanag sa dilim, nakatitig sa amin. Tapos dahan-dahan itong lumabas. Hindi siya kapre, hindi siya aswang na lumilipad. Ito yung itsura niya, parang pinaghalong tao at gagamba. Sobrang payat ng katawan, pero yung mga braso at binti niya abnormal lang haba. Yung balat niya kulay abo at kulubot, parang nakababad sa tubig ng matagal. Walang buhok, pero may matutulis na parang tinik sa likod niya. At yung mukha niya may malaking bibig na puno ng matutulis na ngipin. Walang ilong, 2 butas lang. Tumayo ito, mas mataas pa sa amin. Siguro mga 7 o 8 talampas. Tumingin ito sa amin at ngumisi. 1 segundo, kaming lahat na napatigil. Parang tumigil ang mundo. Tapos humiyaw ito. Yung hiyaw niya parang pinaghalong sigaw ng babae at ungol ng baboy ramo. Sobrang sakit sa tenga. Takbo! Yun lang ang nasigaw ko. Tumalikod kami at tumakbo nang hindi lumilingon. Narinig namin yung kalabog sa likod namin. Yung tunog ng pag-apak niya sa putik. Mabilis siya, sobrang bilis. Bilisan nyo! Sigaw ko habang tumatakbo kami sa pilapil. Nadapa si Joey. Sumubsob siya sa putik. Tulong! Sigaw niya. Huminga ako ng malalim. Yung hiyaw ng nilalang sobrang lapit na. Naamoy ko na ulit yung bulok na amoy. Bumalik ako at si Fred. Hinila namin si Joey patayo. Tumakbo ka na! Sigaw ni Fred. Paglingon ko, nakita ko ito. Mga 5 metro na lang sa likod namin. Tumakbo ito nang may 4 na paa, parang hayop. Ang bilis. Yung mga mata niyang dilaw sa amin nakatutok. Sa sobrang takot, hindi ko na alam paano, pero parang lumilipad kami.
Nagkandadapa-dapa kami sa pagtakbo. Yung sigaw namin, siguro rinig sa buong baryo. Narinig namin yung pagsira niya sa mga palay. Hinabol niya kami nang makarating kami sa dulo ng palayan at tumuntong sa kalsadang lupa. Nadapa uli kaming tatlo. Gumulong kami sa tuyong lupa. Akala ko katapusan na namin. Akala ko dadakmain niya kami. Pero pagtingin namin sa likod, nandun siya, nakatayo sa gilid ng palayan, nakatingin sa amin. Hindi siya lumalabas sa palayan. Parang may hangganan siya. Itinaas niya yung isang mahabang braso niya at tinuro kami. Tapos humiyaw ulit siya, yung parang nagbabanta. Tumayo kami at tumakbo papasok sa bahay ni Lolo. Nilak namin yung pinto. Lahat ng bintana sinara namin. Nagising si Lolo sa ingay namin. Anong nangyari sa inyo? Bakit kayo putik-putik at sumisigaw? Lolo, yung puno. Sabi ko. Umiiyak na ako sa takot. Naintindihan agad ni Lolo. Nanlaki yung mata niya. Hindi siya nagalit. Natakot siya para sa amin. Pumasok kayo sa kwarto. Dito lang kayo. Kumuha si Lolo ng asin at winisik sa paligid ng pinto at mga bintana. Kumuha siya ng rosaryo at nagsimulang magdasal ng malakas. Kami nila Fred at Joey nasa sulok, magkakayakap, nanginginig. Tapos narinig namin may kumakaskas sa labas ng pader ng bahay. Malakas, parang may gustong pumasok. Sinusundan ng malalim na ungol. Umalis ka dito, demonyo! Hindi mo sila pwedeng kunin. Protektado ang bahay na to, sigaw ni Lolo. Mas lumalakas yung kaskas. Parang gusto nang sirain yung pader na yari sa kahoy. Napatakip kami ng tenga. Yung amoy, naamoy ulit namin. Kahit nasa loob na kami ng bahay. Nagdasal kami ng nagdasal. Si Fred, yung mayabang kanina, humahagulhol na. Tumagal yon, siguro ng mga 10 minuto. Pero para sa amin, parang 1 taon. Hanggang sa biglang tumigil yung kaskas. Narinig namin ang isang huling malakas na hiyaw na parang galit na unti-unting lumalayo pabalik sa palayan. Natahimik ang buong paligid. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, hinatid na ni Lolo sila Fred at Joey sa bahay nila. Pinagbilinan niya na wag nang uulitin yon. Bago ako umuwi pabalik ng Maynila, kinausap ulit ako ni Lolo. Ang nakita nyo ay hindi kapre o aswang. Iba yun. Yan yung tagabantay ng palayan. Pero nagbago na siya. Ang gusto na niya ay laman ng tao. Mabuti na lang at hindi kayo inabutan. Pag nawakan kayo noon, hindi na kayo makakabalik. Sabi niya. Mr. Joan, mula noon, hindi na ako bumalik sa probinsya ni Lolo. Si Lolo, pumanaw na rin. Pero yung kwento at yung imahe ng nilalang na yon, hindi na nawala sa isip ko. Hanggang ngayon, pagbilog ang buwan at nakakita ko ng iisang puno sa dilim, bumabalik yung takot, bumabalik yung amoy at yung hiyaw niya. Sana i-share niyo yung kwento ko para maging babala sa mga kabataan na katulad namin na wag baliwalain ang sabi ng matatanda. Dahil ang puno sa gitna ng palayan, totoo ito at nag-aabang pa rin siya. Grabe, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong karanasan, Dave. Isang matinding paalala na ang tapak ay may hangganan at ang paggalang sa mga babala ng ating mga ninuno ay hindi dapat isinasantabi. Kayo mga kalagim, ano sa tingin ninyo? Yung nilalang na nakita ni na Dave,
Isa ba itong uri ng aswang o isang elementong matagal nang nagbabantay sa lupain na yon? Mag-iwan ng inyong mga teorya at magkomento sa ibaba. Gusto kong mabasa ang mga opinyon nyo. At kung kayo ay bago pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para wala kayong mamiss na kwento mula sa Alingaw-ngaw ng Lagim. Kung may sarili kayong kwento na gusto nyong ibahagi, i-email nyo lang sa amin. Muli, ako si Mr. John. Matulog na kayo kung kaya nyo pa. At tandaan, hindi lahat ng puno ay nagbibigay silong. Ang iba, nangunguha ng buhay. Magandang gabi.